and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Akong gihawak tanan sa pagpanindog alang sa itong praise and worship. Pakiingon sa imong katapa that I'm glad that you are here. Pag nalipay yun ang Ginoo nga naa mo diri, og dili gyud aksidente nga ang tanan naa diri nga dapit. Amen. Atong palakpakan atong buhing nga Dios. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, Lord. We bless your name, O God, for you are worthy, O Lord Jesus. Yes, hallelujah, O God. Lord, we praise you, O God, and we thank you, Lord, for another opportunity, O God, that once again, Lord, karon nga kahaponon, O God, ang imong mga kaanakan, Lord, nagatapok ani nga dapit, O God. And Lord, we are thankful, we are grateful, Lord, nga Lord, imo gyud ming gipaanhi, Lord, ani nga dapit, O God, because we love you, Lord, nga nung naami diri, O God. And Lord, we want to bless your name, O God, Lord Jesus. Lord, as we start, oh God, to worship your name, oh God, to praise you, Lord Jesus. Allow your Holy Spirit to overflow in this place, oh God. Lord, mabati gyud namo Ginoo ang imong presensya, oh God. And Lord, imo yung i-release ang imong fullness, oh God, ani nga dapit, oh God. Lord, we want you, Lord, nga to be happy. We want you to please ka, Lord, namo Ginoo, Lord. Bisan pa man, oh God, sa word nga imong ipadayag karon nga kahaponon, oh God. Pinaagi, Lord, kay Kuya Cyril, oh Lord Jesus, Lord. Ikaw gyud baga-speak, oh God, sa matag usa ka kasing-kasing, oh God. Nga Lord ka na nga word nga imong ipadayag karon, oh God, ka na gyud mo tisok sa among matag usa kasing-kasing, oh God. Ma-apply na, Lord, sa among matag sa kinabuhi, oh God. Lord, bisan pa man, oh God, we ask your protection, oh Lord Jesus. Nga Lord, kani nga dapit o kung mga kanakan nga naa diri, Lord, imo yun ming gina-cover, Lord, sa imong precious blood, oh God, that no weapons, oh God, that any forms of accidents, disease, virus, oh God, wala gyud gahom, Lord, sa matag-usa na mong kinabuhi, Lord God, ug ani nga dapit. Instead, oh God, I speak blessing, oh Lord, I speak healing, oh Lord Jesus, miracles and breakthrough. Amen and amen. Yes, hallelujah. God is so good. Amen. All the time. God is good. Amen. Atong palakpakan, atong buhay nga Diyos. Let's give the mighty clap to the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, you are good.
God, you are so good. Lord, dili gid na mo matungkad ang imong gugma, Lord, sa matag usa ka na mo, God. And in return, oh God, here we are standing right now, Lord, to serve you because we love you. Because you are so good and faithful, Lord, sa patagusan na mo kinabuhi. Let's sing this song with all our heart and offer this to our Savior, Jesus Christ. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Let's sing this song once again. And all my life you have been faithful, yes, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing this again with all our heart. And all my life you have been faithful, Lord. Yes, Jesus, you are so faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, I love you, Lord. Love you, Lord. Yes, Jesus. For your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, we love your voice, oh Lord. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Jesus, you have been faithful. And all my life you have been so, so
running after me. All my life you have been faithful. Holy Spirit, we know that you are here. All my life you have We can been feel your presence. so good. You are so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, let's sing this song and offer it to our God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. For the last time. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. You are so faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We bless your name for your worthy, oh God. Only your name will be lifted up in our hearts, in our life, in this place. All glory belongs to you alone. In the name of Jesus, amen and amen. Kung giyagaw tatanan sa pagbalingkod. Our guest preacher for today is a devoted churchman who's not only married to God, but also a loyal husband to his wife, a loving father to his daughter, and an aspiring bringer of God's word. Indeed, he is a true believer of Christ who takes delight in God's instruction. He is also not taking his commandments as a burden, yet he has the joy in serving the Lord. Without much ado, let us all welcome Brother Cyril Sanchez. Kayuan man ta ato introduction. Karon lagi ko kita ato, praise God. Aysa, ha? Praise the Lord. Thank you. Ang music diri lang. Manindog tang tanan. Ang katulang lyrics sa song, no? I don't know, but I was really touched there, no? Ang lyrics lang. And all my life, katong part. Pero let's do it. Sige, nasa piano lang, and then let's do it by ourselves. Okay lang, chorus. Okay, let's sing this. Close your eyes, let's sing this. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Now let's sing it without the instrument. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lord, we know, God, nga naa ka karong hapuna, dinindapita, O God. So amazing
We don't know, God, unsay among angayon pagasgutan. We don't know, God, the things that you might be doing this afternoon. But what we know, God, that you are here. And ikaw, gid Lord, ang mag-lead, aning napita karon. Ikaw, gid Lord, ang maghatag ka na mo, abli sa among hunahuna, kasing-kasing, sa matag-isa nga naa karon diri. Dili, Lord, coincidence. Dili lang ni anime, tungod kag invite me. It's not because we came, because we're part of this, but because you called us to be here. Salamat, Ginoo. Kinatanan na mong isalag niya kanimo. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay. Ingna imong mga palibot, hi. Pasalamat ko sa Ginoo nga naata diri karon. Nakita. Amen? Okay. Medyo touchy kayong Ginoo. No? Yan lagi na Ginoo sa'yo. Pag magsugod pa lang, habi na akong hilak dito. Amen. So, mag-isgot ta karong hapon na kabayan sa Ginoo. Amen? Okay, I thank God nga naanap po diri ang mga young, na I'm professional, na nagana ta diri, sagol-sagol lang kita. And maybe na pagisunod after this, no? So, praise the Lord and I thank God. Okay, so mayong hapon sa tanan. Good afternoon, mayong hapon sa tanan mga kaigsunan. Mayong hapon, amen? Okay ba ang tanan? Thumbs up ko na ba? Wabay katugon diha? Thumbs up. Thumbs up lang. Praise the Lord. Okay. So, karon nga month, this is the month of April, no? Ato ning gitawag, it is for me, no? Ang atong topic, we're talking about redemption. No, I am redeemed and ready for eternity. Karon nga month is also the month of what atong kalibutan nag-celebrate about the time. Sa man to nga time? Ang Holy Week. Amen? Tama ba? Okay, so gitiming kayo sa atong church, sa atong leadership nga, it's a kind of a month to know or remember about what the Lord did, no? About redeeming us. So ato yung topic karon is, work pa ni siya, the price of redeem. So it's everything about kabahin ni sa redemption, no? Kabahin ginitanan sa redemption for this month. And I thank God nga kitang tanan, no? It's really not a coincidence na ata diri karon mag-istorya kabahin redemption, kabahin. Unsa magining redemption? Unsa magini siya, no? Atong pasabton tanan, even ako, no, nagkuan-kuan ni ko, bitaw Lord, no? Mo gini siya. Unsa magining redeem? Unsa man ang redeem sa dictionary? Ako na siyang gi-review. Man mo ego sa anara. Okay. Thank you, Lord. Okay. Redeem is, sa meaning, sa dictionary, is to buy back. Kung sa man siya, palitong kagbalik, repurchase. Mura ba siya, og kung nakasabot mo atong mga utang, katong medyo mo ato ditong mga luwilerya, mga kuha na may mga redemption na, di ba? Na yung mapautang, na-redeem ni mo, bayaran ni mo, na interest, na tanan. So, sa pelayan, to make something change for the better or more acceptable. No? Iyang gingon diri sa definition nga, kung redeem ka, akong kuhaon kay akong utrohon, no? Akong himuon nga medyo mas maay na siya. O imo ginisang i-recover kumbaga. Sa pelain, to win back o imong daugon og balik, no? Kanang mura ba og na may uban nga, no? Nalabi na to mga atong ako madumduman, di man ko tigana di ano na lang ko yung mga istoryaan nga ko mga amigo ming sila nga sayang makay itong kulintas good lami ayo. Ako gitong balikan. Ya pila na may interes dugay na kaya sa katuig. Ala iya gyud din taong kuhaon, no? Kay ganahan siya. No? Mo na siya nga mo redeem, no? Sa pila mga ni interes regardless. Basta ganahan ka sa butang imo gina siyang i-redeem. Diba? Ing ana ang nature sa tao. No, that's to win back. Sa pailain, to free from captivity and from all consequences. Kani siya, pagtanaw na ako bitaw, no? Ang dictionary niya, iko nga nagiday i-free, no? Kay of course ang imong gibutang dito nga item or imong gibutang kung kinsa man na, kinahanglan nimo imong kuhaon para di siya madaot, di siya madugta, di siya goodbye, ana. Dili siya matagan siya value, in other words. Muna siya nga imo gid siyang i-redeem, no? So karon nga po na, we talk about unsa man ang price sa redeem, no? In terms of kaning sa atong life, no? As a Christian, no? As a believer nga unsa magini siya naata diri sa Ginoo, pero unsa magyud ang nahitabo
nga kinahanglan man ta makasabot na ning giredeem man ko sa Lord. No? Nakasabot na magita na. Nakasabot na magitag picture na, or in other words, sa amo pa na sa trabaho, have you digested, no? Sa imong kinatibub-an kasing-kasing nga na-redeem na ko sa Lord, no? Have you understood that? So, today, karong hapuna, ato ginagsudan, no? Let's give time. Wa na may sunod na nga service, ang sibansa ilang tani gamay. Pero dali ra ni. I just want you to understand what God teaches us, what happens during the time when He was trying to redeem us. Atong basahon ang Romans 3:24. Nagingon dire, yet God with undeserved kindness, kinsa man ang undeserved kindness? Kita, no? Declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. No, nailayan nga version na atong masahon diri, nagingon siya diri sa kato NLT ganina, nagingon siya sa NIV. And all are justified freely by His grace through the redemption that came from Jesus Christ. Okay, magampo sa taga dili. Lord, we thank you, God, for this word. Let this word, O God, be enlightened in our hearts, in our minds. Kani makahatag ka na mo og interest more deeply about what happened in the cross, of what you have done for us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang NIV, lahi siya nga version pagkaingo, no? And all were justified freely by His grace. No? Dili nato nakuha ang word nga redemption that came by Jesus Christ. By the Lord itself, no? So, unsa magid nang nahitabo when Jesus came, no? Unsa may nahitabo before Jesus came, before sa. Iabot siya, before sa. Actually, kung imo sabton, before He came, ang kalibutan, murag nga na, murag sa screen. It's darkness, no? Blank na gyud kaita. Kung bagawa na chance, nga natay chance, nga ma-redeem ta. Or natay chance nga i-recover ta, natay chance nga ma-win pa ta, napatay value. In other words. During the time of Moses, during the time of Noah, atong pagkasuko sa Ginoo dito, naging siya, Noah, pag-build og altar. No? Si Pastor Carlo nag-share na last week, and I was reminded, pila ka years naghimo si Noah sa altar? Kasi nakadumdum. Pila ka years? 20, 40? Pila? 120 years. Imagine that. 120 years. Ano na, si Noah nagpanday na sa gipang-hire nga panday ito, definitely. Kaya ako kayo itong ark, no? Inato ito balikan si sukod ito, kay na-amaze ko, no? As an engineer, nagtanong ako, ako ni ark yun. Pero, on that 120 years, ano siya nitabo ito? Pagulbol ang mga tao, sa mo ni siya, anak na ni siya. No, kay, may baha. 120 years. Kinsa pa may mutuo nga na may tabo ang naghimo makariag arko nga may tabuan eh. So imo imagine na nangamatay ang mga tao, daghan, before to niabot. And then Noah came on the time nga nibaha gyud. Tinunay, di ba? Pila sila ka tawo nga naa dito nabilin? 1, 5, 7, pila sila ka buok? 7. 8? Ingon ako Mrs. 8. Di kay ko kita atong 7 ra gyud ko na-imagine. 8 sila. 8 uban sa mga anak ni Noah o ilang mga asawa. What happened? Even though nato sila dia, di ba? Giba sa Ginoo, gibuhi si Noah together with the 7. 8 day apil si Noah. And then na-change, na-create og bag-o ang kalibutan. Ni-exist gyud ta because after that, no? But what happened? A new breed of generation, including us, na takaron. Padlungon gyapon kayo. So ang kalibutan, sa akong gingon ganina, after that generation, wala ging ani. Ngit, pas ngit. Pero sa may gingon sa Ginoo ato nga time, kang Noah, never I will send flood again. Sa minita po ato, sa promise ya, muna ni tuwang nga color, o sa matong color ni Gawa?
Ang rainbow. So ang rainbow signifies life. No? Ang rainbow signifies the covenant of the Lord. Nagingon siya, never again akong bahaon nga parehang ani ang kalibutan. But in spite of that, nagpabadlong ang mga tao. Munang ingani ang nahitabo. Ngit-ngit na po ang kalibutan. Kay, saan taman, badlongon. So what happened during that darkness? Unsa maginahitabo? Ang Ginoo nagunahuna. And then, that word came. Ako ni silang di na muliho. Praise God. Ako silang tubuson. Praise the Lord. Di man muliho kri. Tora. Ako silang i-redeem. In spite of darkness, God thought, ako silang i-redeem again. And that redeem is through what? Praise the Lord. Nisirit na siya. That is true through the cross. Unsa man na ang cross karon nga nahitabo. Itong tanaw ng cross. When I look at this picture, I go, Lord, nga na gitong cross si Jesus siguro, no? No? When I imagine katong cross nga sa movie nga The Passion of Christ, no? Si Jim Casibel, balo ba mo pila to ka pounds tong cross nga yang gialsa dito? Sa movie na ni ha? Movie na ni. Ilang gihimo nga mulag something realistic? Si Mel Gibson ang director? 200 pounds. Mura og ingnon talang 2 ka kilo. 2 ka sakong bugas. 2 ka kilo. 2 ka sakong bugas. Ingana ka bugat, no? Mo to ilang i-portray. So, muna ilang gitawag og the rugged cross. The cross was there. Kinsa man ang nag-reflect sa cross, mo na itong isgutan karon. So what happened with the cross? Praise God. I hope mo-move siya. Thank you, Lord. So mo ni atong cross. So we talk about the message of the cross. Unsa magyud ang nahitabo with the time that this cross that we know that somebody was there for us to redeem us. So ang first is what happened on the cross? Na a great exchange. No? Unsa may nahitabo? Unsa man give meaning sa cross nga uban, no? Before ni siya niguang award, I want you to think unsa magyud sa inyong kaugalingon. Atong i-erase, no? Nada. Think again sa inyong panglantaw. Unsa inyong hunahuna sa cross? During sa men's fellowship namo, daghan nag-mention, cross is the power of God. No? Church is unsa pa inyong gingon? Church is life. No? Na nag-ingon nga ang church, not church, ang cross. Church is life. Ang cross signifies, unsa pa ilayan sa inyong hunahuna, unsa na inyong ma-imagine sa cross. Unsa man ang cross. The cross symbolizes about Jesus. No? Most of all, people will say, the power of the cross. Muna nataging on, thank you for the cross, the power of the cross. Sa akong pag-study ani, God reveals to me, one of our Bible studies online, naging umuto akong isa ka sister nga, the cross is a great exchange. Dili na to ma-define ang exchange about redemption. Unsa man ang pagsabot sa pag-exchange. Dili lang ka exchange nga baylo, nga i-redeem ta, great good nga exchange. Praise God. Ako na nitanggalon. Kanaibot siya. So, in Romans 3:25, naging dire, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Unsa may pasabot na ni? No? Guwapo kayo kung imong ato ning isa-isaon. Unsa may nahitabo ani? NLT nga version. No? Si Jesus was sacrificed for our sins. And that's what happened in the first exchange. Mo ni siya nahitabo in this exchange. Because of that sacrifice para sa atong sala. Ngano man ni siya, let's go back again. During the Old Testament, ang sacrifice is through a lamb. No? Katog yung gihimo sa mga pari. No? Pari atong gamiton nga word. Katong mga priest.
Once ang mga Israelites makasala nga ni patay sila lam, ilang bisbisan. Og, napar pa na karon, no? Napar na speakers nga church. Bisbisan nila, og mga dugo yun, sa katong lam. Nga, muna yung hinlo sa inyong sala. Which is, it happens during the Old Testament. And napa na karon gi-practice diya sa dako nga church. And that moment, mapasaylo ka. Pero because of those, grabe na yun nga, magsige na sila patay, magsige na sila bisbis, di na yun di ba? Grabe na yun na sila sa tao, dili lang ka enough, nga katong patyon nga lam nga karnero kiniha, tinood nga hayop, di yun makaya, itong kayang tao, grabe na yun kabadlugon. Di man pwedeng masala ko karon, Lord, balik na po ko niya. Padago na pa, bisbis na po ko para mahinluan ko. No? Di na siya matabang. So si Jesus came. We know that story. Sa cross, siya sakripisyo sa atong dugo. And then what happened? We are made right with God. Kung sa'yo pasabutan mo na ang giingon dito sa pigas nga, this is the grace of God. Gihimot ang sakto sa Ginoo. Because of that, even though makasasala ta, imagine na niya, na ikaw, ako, kita ang tanan. Imagine that. Kikorekta, gisakto ta sa Ginoo. When they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Unsa may ki? Kung ikaw rin kung nituo nga si Jesus ni sakripisyo para sa imo, nahimo kang sakto. You are being right in the eyes of the Lord. Nahimo ang sakto diya sa baglantaw sa Ginoo. And then, God was being fair. No? Kaya nga naman iya gining grasya sa ato. Iya ning gihatag sa ato in order for us to understand nga dili na gyud dapat ma-redeem. Kumbaga di na nako matubos. Wa na gyud kay presyo. Pero ang iyang gihimo sinitabo, iya yung gipadala siguro ng Isus during the time para matagan tag chance nga maluwas ta. So, He did not punish those who sin in times of the past. Katuning ato mga sala pwede nang malimtan. Ma-erase yun. As long as, unsay option, unsay condition, you believe. Diri nato karon makitaan nga, in this, kaninga passage, God gave us the option. Seriously, nga hatagan kita niya chance, nga kita gyud ma-redeem kita. And that is why we have this word. Unsa pailain karon nga atong application. Unsa may gi-exchange ani for sa ato is to win back, no? To buy or win back mo to. Unsa may nahitabo ato, gi-mention kanina, ang atong bandage sa atong sala. Ang grabe nga atong pagka ingon pa, dako na kayo interest ang atong sala, di na matabang og redeem sa ordinary nga tao or ingnon ta lang sa katong bisbis lagi sa mga karnero. Kundi si Jesus na mismo ang creator na siya na mismo ang naghatag sa iyang dugo para malabas ta. In 1 John 3, 5, and 6, naging dire, and you know that Jesus came to take away our sins. And there is no sin in Him. Kan Jesus ni, anyone who continue to live in Him will not sin. But anyone who keeps in sinning does not know Him or understand who He is. Sa NLT ning version. So, diri klaro kayo. Diri na to ma-separate asa ta. Unsa gig ka? Are you on the first statement? That anyone who continue to live in Him will not sin? Or diya ka sa second statement na nag-ingon nga, but anyone who keeps on sinning does not know Him or does not understand Him. I want you to think, anak, Lord, asa man ko ani karon mo belong? Imagine that. Asa man ako pwede ma-apply or ma-weigh ang akong life nga diri ko napita or di ako napita. Be careful with that word. Kinaagi na, giwarn na gina sa Lord. Ang dili mo to, managsige na siya. Magsige pong pamalikas, pamakak. Oh, inom gyapon, chika gyapon nito. Alam mo makini magchika gyud bitaw. Tinuod bitaw na. Anong Facebook? Grabe gina siya nga chika diya, no? Ako kisa may mag-Facebook. Facebook tanan, no? Siguro, ang kanadang way cellphone nga, na Facebook. Ako na lang, sorry kaya, ako ka nang likay-likayan ng panahon sa Facebook. Kaya kung matanaw ka rin,
Kaya gigo sa Lord, makasala, mangita ni kalakaya kami na nabida ni mga actress, mga aktor, makaning natanan dere, di ba? Ang ilang ginabuhi, grabe gid ka-expose, no? Ay akong classmate, ato na Christian ni siya. Nga halos pag, uy, akong anak, matug na, halos kada minuto niya, alas 11 na sa gabi, kula, mata pa ni siya, magsige pag-post, nagchika lang siyang anak, nga sa niyang gipang, usahay, gabi, no? Nahurot ang time dito napita. Nya kita po magtanaw, makayanta nga, rapog unsa, so makalibak na nung ka, in other words. No, bantayanan, no? Bantayanan. Kay kana mga ingana nga gagmay nga bikil, makayanta nga, dili na na ingon nga, sala na na, dili, di man na sala. Kay mo ko'y nahimo. Pero usahay, ang atong heart, ang atong kuhan, murag di na bayo atong focus, ang atong mind ba, lahi na atong unaw-naon. So bantayanan. Labi na ng nanay lain diha nga mga, daghang kayo. No, I cannot say anything. There's a lot of things na wash out. Okay, so balik ta dire. Unsay giingon dire? Jesus came to take away our sins. Klaro kay kaya na siya, ha? To take away our sins. Mo gito siya. No, ang atong iyang message katong pagpakamatay niya sa cross. Grabe gito kayo. And to live with him. And those or anyone who continue to live with him will not sin. No? Klaro. Lord, di man na pwede sa ako. Sala, magyapon ko. Diba? Himo, magyapon ko gamay nga kawat dito sa kong mama, magwarta ko or magyapon ko yung mga libag gamay. Nga na, you need to make sure nga kana nga statement ma-apply na sa ato. Ato, gina siyang una-unaon nga, Lord, kani bitaw mga pulo nga, ako gini siyang kinabayon. Ako gini siyang tanawon nga, nangagig ko anak. Ngayon mo na kong ginluan, o nag-uban nagig ko nimo. Okay. No? Not sin. The next one is exchange for is the Lord. Freedom from captivity and from all consequences. Unsa man ni siya? No? Na free na kuno ta sa tanan captivity. Nag-ingon diri sa Romans 6:6, nag-ingon diri, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. NLT gapon ni. Unsa man ni siya? Mo ni ang verse nga atong madumduman nga we are free from the bondage of sin. We are free na sa atong paggagrabe ka mga badlungon, pagkamakasasa. Why? How? Giunsa na nato pag-digest, makasabuta na, nganong na-free ta na? Because of this word of the Lord. No? Through the message in the Bible. Ang iyang message sa cross, naka-create og story of how to apply the things that sa iyang gihimo dito nga mahimo nato, nga masabtan nato nga, mao ba gito ang iyang true? Then as we continue to study His Word, kaning iyang gingon diri, that sin might lose its power in our lives. Ano na sa inyong kagalingon? Ang sala ba, nagsige pa pag-control sa inyo, kuwit-kuwit sa inyo, sige nga, katong kuan dito, katong imong, di ba? Sa mga example sa mga estudyante, kanang imong, ay na pagtuon, pagkopya na lang, pangutana na lang. No, ayaw na pagdagan ka, ayaw kalisod. Kasayon na kayo ng mga opya. Labi na karon online. No? Lisod. Dali, lagi gayo. No, I don't know. But there's a lot of things that makatintal sa ato. Kwarta, labi na. Kadungog ko sharing po sa sa messenger nga ang kwarta lagi ko ang source of evil. Makayong ko, I don't agree, ana. Dili gyud ang kwarta ang source of evil. Ang evil, kinsa man? Ang kwarta o ang tao? Ang nagawid sa kwarta. Siya gyud. Naa sa iya ang source of evil. Naana sa ato. But this verse, nag-ingon siya, our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in us. Might, no? Take note na I might gi-emphasize. Meaning, kung dili ni mo na ibayan ang imong self, dili ka ma-change, dili ka mudawat sa gi-offer sa Ginoo, di gyapon ka ma-release sa imong pagkamakasasala. In other words, unless
di ka ma-born again. Di ka makasabot, ana na. Naunta ako i-share, pero ato saan padayon nun eh. Number 2. Unsa may message across sa number 2? Is the assurance of life. Unsa itong number 1? The great exchange. No? Number 2 is the assurance of life. Unsa man ni nga life. Because of the cross, we get this life. Nag-ingon dire sa John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never, ever die. Do you believe this? Katuning time nga nag-istorya si Jesus kang Martha, actually. Katuning nga time sa John, katuning namatay si Lazarus, bitaw, kung yung masahon, actress ani backwards, namatay si Lazarus. Gabing hilang nila si Martha ni dool ni Jesus. Yung sa Lord, muna sa may metabo, muna gitubag ni Jesus. So now, take note of this verse. Anyone who believes in me will live even after dying. Take note, in that there are 2 deaths in life. Mamatay ka dire, and then napag second death katong mamatay, naging ka nga na, naging ka dito sa impyerno. Mamatay pag ka ikaduha dito. Hindi naging ka exist forever. But this verse gives us a promise that everyone who believes in me and lives, everyone who lives in me and believes in me. Ano sa'yo pasabot, ana? Katong kita, ikaw, ako, nga nagbuhi, nagkinabuhi, diya sa Ginoo, nagsunod, nituo ka niya, di nagikuno ka mamatay. Now, this is about the things that you understand now, nga ang imong self, unsa magi-imong kahadlukan. Sa tanan tao, ako may istorya, no, mahadlok yun, og, unsa man, hadlok og iring, hadlok og iro, kasi kahadlokan nila. Mahadlok yun og kamatayon. Di ba? Mahadlok yun og kamatayon. Kasi may di malisang ang kamatayon. Makita ako aksidente sa highway. Ay, pastilan, Lord, forgive me. No, ganina dito na pugko na, napoy na simplang ditong motor. People are being chased by that. And usara ba na iahinti na ang ingana yun, no? Kinsa man na siya? Ang ahinti na si Taning. No? Naghuwat na gina siya kinsa iyang si Kwate dito siyang kanang iyang campaign about deceiving us. Nga dilita mo to, ano nga, di man ka mamatay. Mamatay man gid ka. Di man gid na tinuod. No? But we know that. Because this verse, si Jesus mismo nag-ingon. And after this verse, kung sa iyang gihimo, kang Lazarus, nabuhi ba si Lazarus? Yes or no? Yes or no? Nabuhi si Lazarus. Example na si Lazarus, ha? Si Lazarus yung gibuhi. Asa naman si Lazarus, pila na sa kadays ato at that time nga namatay siya. I think murag a week na siya. Or 3 days. Oh, na akong kwan ito. Tag-signal ako, misis. 3 days. Patay na siya. So, nangyari siya sa iyang lubganan. Gitawag sa Ginoo. Ingon pa to sa Pastor Nolan. Hindi ko kalimutan na i-describe. When Jesus said, Lazarus, come out. No? Sige mo ito, gawa si Lazarus. Mo imagine na, ato nga time, ang mga patay, unsaon sila pagputos? Iputos, di ba? Mami. Ay, mami. Si Lazarus ni gawas, kung sa man, nagtindog. Imagine ako na, lisos kayo, di ba? Pero nga, gawas ko si Lazarus. Wama siya kikuha dito, kay Gabriel matulungon, gitawag sa Jesus, Lazarus, come out from the tomb. Nabi ay song na, no? Ay song na sa Hillsong eh. Gwapo kayo. God raised me. And kanta na. Nigawa si Lazarus, nakahikot. So meaning, nitindog siya, posible nilutaw siya. Nilutaw si Lazarus. Nakaputos pa. Automatic siguro nigawa sa putos. E nga na ang nahitabo kang Lazarus. And this is what the Lord did. If you believe, that's what happens. O sunod. In 1 Corinthians 6:14, nag-iyon dire, and God will raise us from the dead by His power, just as He raised our Lord from the dead. No?
no? Si Jesus, raised. That's an example about Lazarus. So when Jesus faced this, it was really challenging. We go to the next slide. For the mo detail na. So mo ang cross. When I look at this picture, imagine na yourself. Nine-nail, no? Nine-nail. No? Katong movie na to ha, sa Passion. Pagdupa ni Jesus dito, gihiktan. Di man ka pwede inil na ka dito. So hiktan. Hiktan ka. Gihiktan siya. Gilansang dayon. Pak. Grabe gito kasakit. Ang movie ni James Casibel, si James Casibel Christian naman siya. Ingong siya nga katong pagbitay sa cross. Dislocate iyang joints. Dislocated iyang joints. Kay sabi ka, pag mahagong magiga, hiktan man diri sa kilid, dislocate niya, mupugong na dayan ang lansang. Grabe na to kasakit. Grabe. Pero dili lang diha, kay ganito naman to sa cross. Review tagamay. Sana lang tanang cross. Si Jesus, gidakop, asa man siya gidakop, nga ni? Sa Gitsemane. Di ba? Kadum na mo na? Garden sa Gitsemane. Kadum na ba mo? Hello? Kadum na matanan? When Jesus was there, before it happens, ang sinitabo, nagampo siya. No? And then, iabot ni sila. Pag abot nila, sige tabo, gidakop siya. Grabe. Gabi ito nga pagdakop. Kung pwede lang, di ingin siya pwede dapon. No? Mahimo magin niya. Kasi nito po, ako lang, balik lang tayo breakdown gamay sa pagdakop niya. Pag abot ni Judas, ni si Judas, kay dakpon siya, kasi nito po, ningon din ito mga sundalo, kinsa man si Jesus of Nazareth. Kasi tubag ni Jesus? Kasi ang tubag ito? Tulad ito ka word. I am He. Ako ni. Yan na si Jesus. Ibalo ba mga pila ka tao, pila ka sundalong niabot dito? Ang Bible nag-ingon, usa ka detachment. No? Noon ay usa ka pastor nag-share nga, usa ka detachment, 500. Pero gabi, nag-share mi sa mesa, mo nag-ikwenta, di na mo, Miss Brother Boy, di mo, usa ka detachment ba, sa ato, karon nga Mayra, tulo ka platoon, usa ka company na siya, usa ka detachment, composed of mga 30. Pero si John Hagee, sa iyang sermon niya siya, 500 na kabuok. Ano naghana? Kaya naghana may follower si Jesus. Kasi nagpadala sa sundalo, ang mga Parisiyo, dili man si Pilate. Dili man ang si Pontius Pilate, dili man ang mga Parisiyo, ang mga pare, may nagpadala kay Isus. Kaya takpana, kay grabe na siya kabadlungon. Magsigig sangyaw nga siya ang hari. No? Politika, gito lang iyang intent. No? Gito lang. Padala. Pero kung sinita po ito, pag abot niya, pag ingon niya, I am He, katong mga sundalo, natumba. Imagine that. Ato nang basahon. Basig, open ko no gamay, Carl. Carl, open na to ang Luke. Katong sa detachment, Carl. John 18, I think. John 18. Ayun dire. John 18, Carl. Okay, display gamay. John 18, 18:4. 4, Carl. Lalo na ko gi-appeal kada gana. Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, who is it you want? Next verse. Jesus of Nazareth, they replied. Yun si Jesus, I am He. Jesus said, and Judas the traitor was standing there with them. Next one. 6. When Jesus said, I am He, they drew back and fell to the ground. Kasi masabutan nangatumba sila. Ing ana ka-power ang Ginoo. Kung putang na naon. No, ing ana gyud ang nahitabo. Pag ingon niya, ako ni, ayang tanan, oy, di gyud ingon nga ako, naay power nga ni-release. As in, tumba gyud tanan. Iya pa ginang yotro. Balik card, padayon, 7. Giripit, kaya mura naman silang maparalyze. And again, he asked them, who is it you want? And they said, Jesus of Nazareth. Then, 8, Carl,
And I told you that I am He. Jesus answered, and if you are looking for me, then let this man go. Iyang pasabot na iyang mga disipulo. Palakwa sila. Thank you, Carl. Balik na sa presentation. Okay. Nga ano man to? Kung botong naon, dito napita, pwede na gito nga, di na gito madayon ang pagdakop niya. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Pero nga ano man gi-orchestrate magini, nga ano magyong kinanglan magyong mahitabo. Because giplano gid sa Ginoo. It is not because ang Roman Empire nga dakpon siya, gi-charge siya og usa siya ka kaning claim nga leader, magunsa ba dili. Because si Jesus itself. Walay kusog ang Roman Empire at that time. Why kusog ang mga Pharisee? Wala gid sila force or power anything na ilang mapugngan si Jesus. Pero si Jesus, siya mismo ang nisubmit. Iyang gisubmit, iyang gihimo, nga hibalo siya, no, that prayer. Sa Gethsemane, grabe niyang hilak. Iyang himoon para ikaw, ako kitang tanan, iya kitang luwason, tubson. In other words, i-redeem kita. Kaya kung di tanya ma-redeem mo itong ingon ganina sa consequences, malata ta, mamatay kita, bye-bye, goodbye kita. Mo gito siya nga consequence. Ato lang itong gisingit. And the next one is, katong tanan. No? Katong tanan. No? Katong tanan. So itong first one, the first one message of the cross is about great exchange. Ang ikaduha is assurance of life na anata. But kaning tanan, when Jesus did this, is because of His obedience. Magrimane, kung wala gyud ni sunod si Ginoong Hesus, goodbye kitang tanan. Wa gyud may tabo nga cross, wa kita karon diri magkita. Di kita magistorya ning panahon na. Di na kita makaistorya diri. I don't know what will happen. This is not the same place. But because of His obedience, tungod sa iyang pagsunod, pag-obey sa amahan, nga muna imong mission, anak kariya, that's why nag-iingkod tariya karon, nagtindog ko dire. Amen? Atong palakpakan ang Ginoo. Di ko pwede di mo palakpak ang Ginoo ni. Because that's what happens to the Lord. O saan iyang message ani? Atong basahon. Mark 14:35-36. Nag-ingon diri. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that, if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Muna ni. Muna gingon ni Jesus. Pag ingon ni Jesus, Lord, pwede ba skip na lang ng adlaw ay sa lang ni karon? Ako na nang ipasa ang kaning nga baso, ambo sa ako sa nang goodbye sa lang ko, Lord, di sa ko ani, kay murag sakit pag ni kayo, ha? Human kasi to. Di kasi nag-ingo nga, immune ko gamay, tagil lang ko gamay, double body diya nga na ako'y, na akong sa stand pa, na akong, siya tawag nga na, stand pa. Ay double. Ay double. Lain sa lain, di sa ako. Pero sa itubag sa messenger sa langit, LB siyang langit, sorry, di pwede, ikaw gyud. Siya gyud. Sige mo, Jesus, grabe niyang hilakan. Grabe niyang hilak. As in, ang iyang, actually, nung nag-pray siya, sa'yo nagtabo siya praying, no? Singot siya dugo. Grabe gito kayo. Imagine that. Imagine that. Siya, naningkamo sa tanan nga dili. No? Usahay ako, during that, kanina ba magpadong ka, hipulog ka, nga nanapoy torture, nanapoy something, grabe na po ng interrogation na ni. No? Grabe gito nga. Ako experience sa among time, sa SM pa ko. Every week at that time, ato kog Manila kay mag-present me. No? Medyo, ako may nag-in-charge sa butuan ng SM. Every Thursday, manawag ng mga C family, mga amo, mga big boss, ang tag-iya sa SM. Na dito, mag-present me every Thursday. Kaya noon mag-present kasi mong project. Nga ako may area sa Butuan, Intiro Mindanao man to ako. So i-present ako niya, grabe naman ang problema sa project. Ako madunggan tong uban nga mga kauban. Nalaan niyo nga project nationwide, maingon na lang itong uban nga mga engineer kauban nito. Lord,
Kung pwede lang, wala na huibis. Huibis na mo meeting. Huibis. Ingon kita ko ba nga, sus, ako nag-ampo, ko nga wala na huibis. Ing ana ang feeling. Ako ato, pag huibis, Miyerkules na gabi, andam na ko sa nina. Pag huibis, ato ko airport, sakay na yung si Rupla. Sakay na ko sa kuan, sa sakyanan, ako na nang-kondisyon na kung mind, huibis na po. Kaya mo dito, rak-rak ang kasaba, why break? Kaya itong kasabaan ka, dili na miingon ng engineer, why, kwenta ka dito, yaw-yawan ka, nga naman na, gikan sa tupot. Oh. Part, ako na, apel na sweldo. Ingana ang lagi na apel na sweldo. Pero before that, atong bago pa ko, imagine 10 months na ako gimo. Pero di pa man ako, siguro mga 9 months. Naghimo ka to every week. No? Larga, usay, di ko kauli. Basta ka to. Pag sakay na sa airport, mananin na tayo, sir, kano sa mga siya? Kira, di na ako mag-entertain. Abo sa airport, ingkod lang ko, papiyong-piyong na rin ko. Pakondisyon na nasmayan. Pag sa abo sa aeroplano, di na ako matagag. Kasi pa sa aero diya, bahala mo diya. Basta ako, ingkod ako, kondisyon ako mind, Lord. Oo na po na Uy, bes. Sakay ka aeroplano, di na akong libaong, sa muna ka air pocket diya, ano kayo pake? Sabi ito, andam, naman ko, Lord, mamatay, maunsan na mo na kinabuhi. Kada si mana gito. Pag-abot ito, istorya namin sa akong mga area, sa EBP, ang BP. Pag-abot, usually na alas 12 media, ako na ng islat, tindog na ko diya. Akong pag-aanad sa mag-report, no? Gikan kong American company, yaw-yawan mi dito mga in English, okay ra, pero lahi itong style sa mga inchik. No? Not to discredit them, but they are very good. But ang amo na-observe is kana yung usahay lang, murag sobra na po kayo nga makain ko nga. Malibaw akong malibuan eh. Pero anad naman ko, di naman ko may stress, pero usahay ma-feel na ako stress pag nauli na ko. Ay, okay na. Buhay ragyapon. Ingana ragyan na ginaboy. Di ko ingon nga manarbaho mo nga mag-goal mo ha, pero you know what? Sukad adto, na-learn ko. Kuhan magito siya, ang experience sa manarbaho mo, I tell you, kaning, if dili nga ni mo ka dungog o kasabaan mo, yaw-yaw mo, ay na lang, magpanarbaho. Kaya di mo ma-improve. Nga na gina siya. Sorry kayo. Mag-eskwela mo, yaw-yawan mo, mo-learn mo, pag mo-learn na mo, anda sa tabi mo, oy, di na ito dapat mautro. Kaya hibalo na ko yun sa tunia. Amen? Ing ana na manarbaho o mag-eskwela ta. Kato siya, ing ato na to sila mga saba. Para sa ako, sayo na ni mga Pilipino man eh. Ang grabe na ako ato una, katong sa Qatar ko. Ang little background lang sa ako. Katong sa Qatar ko, ang akong boss British. Kato siya, kada adlaw. Ang baba, ay nako. Sa inyo, lumababa, katubit ang FUCK, magigana, muna siya. Kada adlaw, kasampang ka, mura kong nag-istorya niya, mura abogado, ako po nagdepende sa akong project, ay kami man ang konsultan. Middle East niya, lain na nga lahi among istorya. Pag mo defend ko na ako'y na-correction, otro kami man ng engineering nga mo implement sa drawing. So among na-problema, ingani ni siya. Kung kita niya nga, nganong ihana man problema, unsa imong gihimo? Imo nang gi-check dire, imong gi-check diha, imo ning coordinate dito. Nganong kabugo na ba nimo? Okay ka, as in English. Grabe kito si, namatay na ramen taon to si Gary. Pero, kadto siya, kada adlaw, iya gikong ingnon. Sa real, ayaw ka, ingon nga giana ta ka gi-look down ta ka, I'm doing this for you to learn. 2.5 years. First year grabe. After a year nagkasabot na ko niya, ani-learn ko. Ibalo na ko sa akong i-prepare pag mo-approach siya, andam na akong defend, mura na ako na defend, mo ni siya. Because mo ni tabo, ingani itong himon, ingani option 1, option 2, option 3, ingana na dayon to. Magkasabot na mo na narbaho mo, mag-eskwela mo, ngano man kinahanglan mo kung mo depende sa akong gi-exam or sa akong gi-eskwela, pingod kay nakasabot ko sa ako nga di ko mo bagsak, nga dili ko mo, di ba? Di ko mo fail aning kanagi kay nag-research ko. Yawan ko sa akong teacher or na kita ako giunsan ako ni tungod kay kipadayon ko sa Ginoo. Kay Christian naman mo. Ako at that time I was already a Christian. Pero grabe gito siya mo tudlo. Dito ko siya ni-learn mo nang niabot ko ani nga posisyon. Nga makita mo sa ako nga nahimo na pag kong ingana nga posisyon. Tungod na sa Ginoo. Amen? Atong palakpakan ng Ginoo. Ang Ginoo, tudloan kita niya og patience. Tudloan ta niya kung saan nato pag-adapt og pasensya
kanang mo eskwela ta, labi na karon kamo, no? Actually, you are very, very blessed kamo nga mga estudyante o ang ato mga kaigsunan nga nadili nga nagtrabaho because God brings you to the point nga hatagan mo niya og insight nga makasabot mo unsa ang maayo himuon. Dili na ma-adapt sa uban nga wala diha sa Ginoo. And because of that, God gives me the confidence nga naa giday ako mahimo kung maminaw ko sa Ginoo, maminaw ko sa akong learning, sa akong gihimo nga ning ani ko. Sumo to siya. So this kating nga time kang Jesus balik tani, kung pwede lang ingon si Jesus, di ko ani. No, sa giyon ni Jesus, di sa lang ko ana, pero ingon palaging LBC sa langit, messenger sa langit, no? Padayon kay plano gina siya. Oh, gito. Jesus was destined to be sacrificed. Mo gina siya ni tabo. And then what happened? In Deuteronomy 5:33, nigon diri. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. No. Dili na to makita na siya. Ngano man, unsa may effect sa obedience. Obedience. Ang key diha, unsa may key diha, nga verse, inyong tanawon. Unsa may inyong tanawa sa inyo, kanang nga verse, sa inyo. Unsa may attractive anang nga verse para sa inyo. Prosper, okay. Unsa man? Nailayan, sige na. Prosper na unsa pa? Napoy long life. Prolong your days in the land. Napoy long life. No, you may live. Yan siya, tulong ni siya. You may live, you may prosper, and prolong your days. Prolong your days meaning may extend pa ka more sa imong ginabuhi. Of course, mabuhi ka. That's the promise of the Lord. And then ka nang prosper. Sabot na tana. Masapian ka, in other words. So, kaning obedience, mo equate siya. No? Kung baga sa calculus pa, mo derive siya. No? Sa math. Math. Atong example. Ang imong 1x plus 1x, sa may tabo? Naglisod sila sa math. May mo siya 2x. Of course. 2 ka x. Usa ka x, gano'n yung 2x. Pero, dili man na sa basic nga may yung 1 plus 1 equals 11. Dili. Ang Ginoo, x, ang akong example nga 1 plus 1x, meaning it's unlimited. So, ang imong pag-prosper will become unlimited. Unsa ni? Pag mo unsa? Pag mo obey. Amen. So, unsa man dayon ang atong conclusion na ta. No? Now we come to conclusion. Unsa tong first thing before that the conclusion? Ato sang i-hide na. Unsa tong 3 things that we need to understand about the cross? The great exchange. It's about the exchange of the Lord for us to redeem us ang iyang life. No? Exchange about freeing us from the bondage of sin. Ikaduha is, what's ito? Assurance of life. Ang message of the cross assures us nga mabuhi gyud ta. Amen? Kinsa may mabuhi, ana na nga nakasabot, there, raise your hands. Nga, Lord, mabuhi ko because of that assurance. Wala, gamay ra. Dili mo ganahan, mabuhi tanan? Praise God. Hallelujah. Palakpakan na itong Ginoo. Mabuhi tang tanan because of that cross message. Ang ikatulo is, because of those things, it happens because of the Lord's obedience. Take note, na yung obedience nga, naka 90% na ko, Lord, 75% na ko. Gani lang ako gamay, Lord. Dahil lang, di sa lang ko kaning, di ba, basa, di mo ko kabasa. Di mo ko Laayang ko na, Lord, magbasag Bible. Laayang ko na kuan. Partially ako, Lord, ng obedience. Okay? So, bantayan na siya, ha? Nanata na. Okay? Di sa kong magimo sa akong daily devotion, kay katugon, makaigon niya. Late ako mata, di na ko makapray. Karakara na rin ko. Take note. Okay? No? Igo ko na. Igo, or isa na igo na.
Okay, so unsay natoy ingong akong giingon diri, reflect yun sa Lord, obedience man akong gibutang iyong Lord through obedience. Ingon magisya na agoy through obedience. So unsa may true obedience? Number one is hear and read the Bible daily. O so we go back to the basic. Remind ta ni sa Lord. Unsa man na siya ang atong responsibility in coming in obedience to what God wants us to be. Because sa atong pagpaminaw karon na adiri daghan tay nag-gain. And because of that gaining something, dili nato na ma-absorb tanan, di nato na ma-digest. So we have to read the Bible pag uli. Ato ina siyang i-review. O sa ikadua, obey the instructions of the Lord. Asa man na ang mga instructions na nasa inyong notebook or asa man na? Nasa Bible. Oh, kita, we are a church, we are a full gospel Bible-believing church. Naminaw ta sa Bible because nagbasa ta sa Bible. We are so blessed nga nagbasa ta sa Bible. Ang uban church, dili ganin ta mabasa sa Bible. Maminaw ra sa, siya na kuminaw, diyan ako sa iya. O si Pans mga nagingon, siya mga nagingon, dili na pwede sa ato. Ang instruction, gikan na sa Ginoo, direct sa ato. Kita ang hatagan o padayag sa Ginoo. Sa ikatulo, persevere no matter what is the test. Okay, nga no, guha maginagihatag magin sa Ginoo. Kanig yung perseverance, nga no man na si perseverance, na magina, sige, Christian agog ko, nga no, maglisod pa man ko. Dili. I'm sorry. Kung gusto kag relax, ato na lang kaskilid, pwede na ka dito. Kaya yung Ginoo, kung di po ka matrabaho, di po katagag panalangin. No? While ang Christian will be tested. That's like the Israelites. What happens sa Israelites? How many years sila naglakaw-lakaw like as wilderness? Kay balon na tana? 40 years. Kinsa maging nakasud dito sa promised land, sa Canaan, sa Canaanite. Kato mga new generation nga kauban nila Moses pagawas, nakasud ba to? Wala. Hagbay ito sila. Goodbye. Hurot na ito sila nga generation. Ang generation lang nila Khalid. Ang mga bago na nga generation, mo yung nakasod. Kisa pa even nga kasalo dito, si Moses itself. Diba? Isipyat lang si Moses sa itong ampuan ng rock, o bunal lang. Mo lagi nagiwa ng patience lagi. Ang patience nato, bantayan. Uy, di ka, no? Lami kayo sumbagon. Bitaw, anak ba? Lami kayo ligsan, lami kayo, lami kayo kusiyon. Lami kayo pamilisa, mamalikas. Ay, katong piste. Pistok. Ay, kay Yawits, ano niya? Ano, bikil-bikil ba? Yawards man to siya. Ano, laing kayo. Bantayanan, kay mo gina siya. Na yung mga testing that we have to be very careful. And lastly, sa isa, wala, ni Supay. Sorry. Engage in joining the ministry to share His word of life to your family and others. Muna siya. Muna inyong gihimo karon. Muna atong gihimo karon nga nata diri nag-engage ta. Nidaghan na mo, nag-appeal diha, nidaghan na. And I hope next time, mudaghan pagkita diri na natay ka fourth service. And because of true obedience, unsa man ang true obedience, unsa may result, ana, gawa naman ito ganina. Unsa magi true obedience? Ang true obedience, na I hope. Muna atong i-conclude. And everything ang atong pag-redeem, it happens because of obedience. And the main of that obedience resulted into our hope. And that is the message of the cross. Daghang kay ko'y madungan ng mga tao, istorya sa mga artista or unsa ni nga nagpakamatay na ako'y, kisa tong artista nga sa Amerika nga pakamatay siya, pulaan siya. No? Nag-drugs, nag-unsa na lang, they have all the riches, pero empty kayo. Kung wala kay Ginoo, wala ka aning HOPE. Hope. Lahi gyud ang naa sa Ginoo kay naatay hope. And everything maglakaw tas gawas, maghimo tag anto mga activity. Usay ming tag may na lang unta no, may untag na. That is unsa man ang may na lang sa Binisaya. Hinaot unta nga naa ni unsa man na sa Binisaya. That is hope. Amen? Amen ba? Kitang tanan ng androy man ta kung unsa. No? Kung unsa gid atong ganahan, unsa gyud ang gihimo sa Ginoo. Okay, example lang ta gabay.
kinsa man sa mga disciples during the time kaniuban gid sa Ginoo. No? Atong dumdumon to si Simon Peter, kato nangisda sila, i-share ni Brother Wayne ganang buntag. Luke 5. Pag abot ni Jesus sa baybay, ingon siya nga, musakay ko sa inyong bangka, kaya mag-preach ko. So nag-preach si Jesus. Na sila Simon dito, wa pa sila, ang tawag to. Kailan naman nila si Jesus, actually, earlier. Pero pag sila ingon nga, kamuna, akong early disciples. Sakay siya, pag umanig sakay, nag-preach siya, ningon din siya nga, ilatag ang inyong net. Di ba? No? Ilatag ang inyong net. Ato na yung basahon para makakita mo. Luke 5. Carl, naliyog ko. Luke 5, para makita ninyo yung sinitabo diya. When I was reading that ganina, yung ko, Lord, sabi no, ato ni i-confirm itong atong i-share ganina, ha? That there is blessing. Luke 5, verse 3, magsugod ta. Verse 3. Okay, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little far from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. No? Sakay siya, distansya kamay, sharing ko, share si Jesus. Verse 5, when he had finished speaking, humana siya nag-share. Na si Simon. Put into the deep water and let down your nest a catch. Siya nga, sige, pangisda mo. Hayag na niya. Share ko siya. Ano itong ni Simon? Simon answered, Master, we work hard all night and we haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Say, ingon man ka. Nakadungog man siya. Okay, then sige, next one. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Carl, diha na tadapita. So, unsa maning obedience? The obedience, true obedience comes from hearing. After hearing, no, the message, obey. No, kasunod ka, Lord, itaw, masunod ko. True obedience, iyang giatag si Simon, isunod siya. Pag-ingon sa Ginoo nga himuan ni, pangisda diya. Kasi nitabo, daghang kay isda, as in, napuno ang ilang bangka. Puno, gyud kayo, match nga puno. Unya, ingon din si Jesus, sugod karon. Di na mo mangisda o gisda. Mangisda na mong tao. Kung imo nang tiwason diya, sa verse, hamatanaw man ganina, 5, 6. So they signaled, ang ilang 7, nag-iwan diri. So they signaled their partners in the others boat to come and help them. Tabangan, kay grabe na kadaghan nga panalangin, ha? Puno gitong isda. Full that they began to sing. Okay, verse 8. Padayon ta. Verse 8, next. Verse 8, please. So they, verse 8. Palihog ko. Padayon. When Simon Peter saw this, he fell at his knees, at Jesus' knees, and said, Go away from me, Lord, I am sinful man. Verse 9. For he and all his companions were astonished at the cast of the face they had taken. Then next one. And so were James and John. Muna yung partners. Muna yung partners sa iyang negosyo, sons of Zebedee. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid, from now on you will catch men. Verse 11. Hindi rin na dayon. So they pulled their boats on shore, left everything, and followed him. Kana, nga part. Catch, kana na ako. Katudeng time. Katudeng time nga niabot na puno ang isda. Dito po nga time gigna ni Jesus si Simon. Uban na muna ako karon. So unsay ni tabo? Unsay ni tabo? Imagine na ninyo. Gibiyaan nila ang ilang bangka, puno og isda. Uban na dahil sila. Amen? Gibiyaan nila ilang bangka. Puno kaya to kwarta. Kwarta man to. Kinsa pa isa ka example. Isa pa isa ka example. Itong una-una. Sample lang. Si Zacchaeus. Si Zacchaeus, when he was seeking the Lord, saka siya sa Sycamore tree. Di na nato kung ano ng verse. Ngita siya Jesus. Pag abot sa tungod, ingon Jesus, come down Zacchaeus. At tukos niyong balay ko ron, hatagan ta ka o istoryaon ta ka. By that time, istorya sa Ginoo. Ingon si Zacchaeus, Lord, sugad karon, tanan, tax collector man ni siya. No? Tax collector ni siya. Sugad karon,
kung kisay ako natungan akong bayran. Pila to ka times? 4 times. Kapila. Pero ang amotong istoryan sa among mens, istorya may gi-fold to na mo 4 times. Dako kayo. Bayran kag isa, kaduha, katulo, kaupat. Ang piso may mong 2, may mong 4. I-fold kadagan, wabot siya og millions. Yang ito, i-offer ni sa Zacchaeus, ngayang ibayran. Zacchaeus and his family was saved. Si Simon o si Peter, nilakaw, gibiyaan nila. Ay, isa ka-example nga laing nga tao. Katong rich guy, rich man. And idol kan Jesus. Ingon sa Lord, unsay akong himuon nga malawas ko diya kanimo. I think nag-share na ko ni gamay diri. Ingon si Jesus, ibaligya what you have. I mean, sunda ang batas, ang law sa Ginoo. Sa Lord, nidol ko, nagsimba ko, naghatag og tithes, tabang ko sa mga pobre, di ko magimong sala. Mao ni tanan. No? Maayo siyang tao. Ingon si Jesus, tanaw si Jesus, maayo kini siya, faithful kini siya nga servant. Kaya i-acknowledge ko ni Jesus. Ingon din si Jesus, okay, ang imong imuon kung gusto ikamusod na ko, ibaligya imong kabtangan. Baligya, ihatag ang halin sa pobre o uban ako. So may nitabo sa iya. Isugot ba siya? Or wala? Pa, siya mo sagot. Lingo-lingo siya, balibad siya. Ingon si Jesus, lisod, gagay ni mga dato, mga suod. No? Usa na to, ka-example, nga siya ni balidad, is not that because dato ka di kakaya na masunod, but it is because of his heart. Naman siya weakness. Ang iyang weakness, ang kwarta man. Di niya pwede ma-release. Ang iyang naa sa iya, i-exchange for the Lord. But ang usa ka best example, nga ako yung akong i-share sa inyo nga ako yung nakas sa tanan, kinsa man disipulo ni siya. Ang first book sa New Testament, kinsa man na? Si Matthew. Kinsa man na si Matthew? Ano sa background ni Matthew? Mangisda. Tax collector, tas AG. Oh, kasagi, walo gina si AG. Tax collector. No? Si Matthew, by yun the time, gitawag sa ni Jesus, giyon sa man siya. Kitaan na si Matthew dito sa boot, nilabay si Jesus. Yun des Jesus. Matthew, son of Alteos, kaila. Ano si Matthew? Ako Lord, ikaw lagi. Follow me. Sige mo ni Matthew. Gawa siya. Kani si Matthew, guys, unaw na, sapian ni siya. Yun ni siya, gi-adapt siya sa Romans, tungkol kay, may pagka-special siya. Special nga, may kasi mo compute og math. Mayo kasi mo compute og math. May mo siyang tax collector. Nasapian siya, nasa kaugalingon balay, nasa iyang kaugalingon nga ring of authority sa Roman, nasa bodyguard, nasa security. Sapian man siya. Yan ang gigawas si Jesus. Yan ang, sa movie ni nga Chosen, na mag-Chosen nga movie nga niyo makitaan. Kung tanaw nyo na nas YouTube. Tanawa na, The Chosen. Nanay season 2 karon, human na itong season 1. Look into that. Kato nga story, matas ka. Unsa background ni Matthew. Sapian siya, and when he surrendered to the Lord, he just lived. Iharang siya posible sa guard. Ano sa ka? Ano mo upan makana? Di kay ko na yung nabi kay balay, nakay authority, nakay kwarta. Yang gikuha ang iyang singsing, o ang iyabing siya nga, guard, imo na. Ibalik na. Diri na ko. Ing ana, raka simple. Ang gihimo ni Matthew. So imagine na. That's what happens when God called us. Are you ready to give up what you have for the Lord? Think about that. Mo gina ang atong price, the true price of redemption is our obedience to the Lord. Amen? So naa diri, I think napakulayang slide, ingon diri, unsa man ang hope. Atong basahon na Romans 15:13. Di mo ni akong sa favorite na akong verse. Pwede na music. Okay. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Unaw na, dili tanan tao na ay peace. Ang key diri, we are talking about hope, but one of the keys here is that you will have peace
as you trust in Him. Daghang kay tao, mapobre man or madato, wala sila peace. Ang peace is not, dili mo na mapalit. You will earn, you will gain that because of the Lord. Sa iya ra gina siya. So we need to be very, very careful what is true obedience. And you will have your hope and you will have this verse. Because of the Holy Spirit that lives in us. That's what happened kanina when we pray and when we sing the song. And then, sa may sunod? Ang cross. Then we need to be ready sa iyang coming. Manindog tang tanan. Let's sing one song. Ito nga song. Let's close our eyes. Meditate on the song. Search me, O Lord. Yes, O Lord. Close our eyes. If you don't saw the song, if you tanawa ang lyrics, sing with your heart. Yes, Lord. We love you, Lord. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Yes, Lord. Now, as you raise your hands, talk to the Lord. If you understand katong mga pulong nga gihatag karon, raise your hands and pray with me. Pray with me with this. Lord, pasaylo ako, Lord, sa akong mga kasaypanan diya kanina. Lead me, Lord, in this life that as I live every day, teach me how to be more obedient. Yeah, kanimo. Fill me, O Lord, with your presence. Fill me, O God, every day with your words of life na makahatag ka na ako og dugang kadasig diha kanimo. Lord, I fully surrender my life unto you. And I totally submit myself unto you, O God. To honor you every day, to praise you every day, to bless you every day, to give what is due to you every day. Tawagin, Lord, akong Diyos. I accept you, Lord Jesus, as my Lord and Savior. And I will accept you forever in my life as long as I live. Thank you, Lord, for the cross.
Thank you, Lord, for redeeming me. Thank you for the hope. Thank you for the peace. Thank you, Father God, for your amazing grace. Up to this very day we exist. Thank you, Lord. All this I will give you thanks, and all this I give you praise. In Jesus' name we pray. One says, Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Okay, so mag-pray ta sa atong tayo sa offering. Natay special offering karon tod. Anyone nga na extra offering natay sa kay soul si Brother Amor, no? Na nag-dialysis siya. He's in need, no? I know kilaray niyo mga allowance or what kasi na capable mo hatag karon. Take note. God doesn't, no? Di ta ma-zero. Di kita mahutdan kung muhatag lang ta. There's an offering there. So let's bow our heads in our offering. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Lord, for all the blessings of good life, protection from this pandemic, protecting us in everywhere that we go, from our families, from each and everyone representing sa family nga na diri. Ikaw, Lord, makapanalangin sa matag isa. Ikaw, Lord, maghatag ka na magdugang kadasig, serving you. Let this fire, nga maghatag ka na mo, continue to flowing in everything. Sa panalangin, yung maghatag ka na mo, amo ko ni ibalik ka ni mo, God. Amo tayo sa offering. We pray, you will bless our tithes and offering. We pray also, God, for support and healing. Brother Amor, oh God, in Jesus' name, I pray, oh God, right now, dialysis, whatever he needs, ikaw, Lord, mag-heal ka niya in Jesus' name. Thank you, Lord. Kinatanan among isalig diya kanimo. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and Amen. Thank you, Lord. Okay, para sa itong announcement, after sa ato ang LDT, sa ato ang service, third service natin LDT, mga kaigsunan. Okay? So, ato ta sa atong closing prayer. Glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever, all praise to you, our Lord. All glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever, all praise to you, our Lord. All praise to you, our Lord. All praise to you, our Pahigugmaon o labing balaan nga Dios. Lord, daghang kayong salamat o God sa mga pulong nga imong gipadayag ning kapunon karon. Salamat Ginoo sa paghatag kanamo o Dios sa dako nga pagpahinumdom sa imong paglukat kanamo gikan sa mga sayanang sa pagpakasala. Salamat Ginoo sa kagawasan nga naangkon kanamong tanan nga mituo ni Ginoong Hesukristo nga personal nga manluluwas. Salamat o Dios nga bisan pa man Lord diha sa krus nga diin usa ka higayon ni ana nagsakripisyo imong bugtong anak aron lamang nga kami Ginoo ikan sa kangit-ngit makakita sa kahayag nga diin aniya kami karon nagapagkinabuhi. Lord, salamat kayo. Padayon ka nga maghatag ka namo God og strength. Padayon ka Ginoo nga maghatag ka namo Ginoo kadasig. Ilabi na sa pagpamalandong sa imong mga pulong o Dios. Imo nang gipadayag Ginoo ang mga butang
nga ngayan nga pagahimuon sa imong mga kaanakan aron nga mahimo kining takos nga makaabot gayud ngadto o Dios sa imong mga saad pagkabaton sa saad nga pagkinabuhi nga walay katapusan. Lord, nagaampo kami kanimo nga tagaan nimo kami courage o Dios sa kanunay sa matagutlo sa among mga kinabuhi Ginoo. Himoa o Dios nga anaa gayud kami kainiton o Dios sa pagpamalandong sa imong pulong. O lamang kini o Dios ang makahatag kanamo og seguridad alang sa matag usa namo kapag kinabuhi. Lord, salamat sa imong alagad o God, sa imong anak Brother Cyril. Nagaampo ako Ginoo nga padayon ka nga magauban kaniya uban sa tibok panimalay o God. Uban sa tibok pamilya Ginoo, ang imong panalangin, imong igabubo diha kaniya. Kay matud pa sa imong pulong o Dios ang tanan nga nagapadala, ang tanan nga magapagsangyaw sa imong pulong. Anaa gayud Ginooy maayo nga hantungan o God. Lord, salamat nga sa mga tinguha sa iyang kasing-kasing o Dios. Nasayod og nakita nimo, nabasa nimo Ginoo. Lord, nagaampo ako Ginoo nga ang mga tinguha nga ana siyang kasing-kasing magkaroon yung katumanan o God alang sa imong himaya. Salamat Lord nga padayon ka nga magauban, magapanalangin bisan pa man diha sa iyang pagtrabaho o Dios uban sa tibok pamilya sa panginabuhian Ginoo. Salamat Lord nga imong proteksyon maanaa kanunay o Dios. O bisan pa man kanamong tanan nga niya karon nagapamalandong sa imong pulong Ginoo. Padayon ang imong pulong magahatag kanamo Ginoo kaayuhan. Salamat usab nga ikaw magatagbo sa among mga pangandoy tinguha sa kinabuhi nga din mabatunan gayud namo Ginoo ang kainiton sa pagkinabuhi diha sa pagsunod kanimo sa matagutlo sa among mga kinabuhi. Lord, salamat samtang magapamauli kami Ginoo, ikaw magahatod kanamo ngadto sa among tagsa-tagsa ka panimalay nga dala-dala kanunay ang imong gugmag kalinaw. Salamat ug among ibalik niya kanimo ang tanang mga pagpasidungog, pagpasalamat, uban ang mga pagdaig diha lamang kanimo Dios sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. And everybody agree and say, our God is not dead.